Kaya mga katambay, simulan na natin ang ating Barangay Roundup. Para sa ating unang headline nitong nakaraang Miyerkules, no escape for Romualdez in flood control scandal Palace. Malacanang ay iginiit na hindi ligtas sa investigasyon si House Speaker Martin Romualdez kung mapapatunayan sakot siya sa anomalya sa flood control projects kahit pa magbago ng liderato o magbitiw siya sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mag-resign o hindi siya mag-resign, maaari pa rin siyang maimbestigahan at dapat ipatagol ni Romualdez ang sarili sa pamamagitan ng mga records kung may ebidensya laban sa kanya. Samantala, sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure ang pagbusisi sa mga kontrobersyal na proyekto ng DPWH. Higit sa 16,000 reklamo na ang natatanggap ng sumbong sa Pangulong website. Isa sa mga dapat imbestigahan dito yung kanyang Deputy Secretary si Ponyong Ponyas Gabonada, no. Nasulat kay sa column ko nung 2 weeks ago. Actually nag-trending nga yan dahil marami nagpapatunay doon sa sinulat ko. Although sabi ko nga hindi ko siguro based lang yan sa mga source na ito si Ponyong di umano siya yung nagmaniobra, no, di umano sa ayuda, sa AYIX. Kailangan mo yung sasabi diba ni Congressman Toby Chanco na kailangan kang makiusap sa opisina ng Speaker's Office through kay Ponyong na through daw kay Ponyong. Hindi niya pinag-isip Ponyong pero yung sabi ng source kay Ponyong, dadaan ka para makiusap magkano ilalaan sa yung pondo. AYIX, TUPAD, ano pa isa? Tatlo yun, di ba? Oo. Pero itong balita kasi nito nung Miyerkules pa to, nung Webes, nagpalitan ng liderato, di ba? Nag-resign si House Speaker Martin Romualdez at pinalitan na siya ni Congressman Isabela Faustino D. Deputy Speaker din to. At para naman sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Huwebes, Senate cites Curly Discaya for contempt after lying in a flood control probe. Senate Blue Ribbon Committee inutusan ang pagkulong kay Kongresista Pacifico Curly Discaya II matapos mahuling nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa kaugnay ng anomalya sa multi-billion peso flood control projects. Ayon kay Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, there's no objection, Mr. Discaya. You are hereby cited in contempt of this committee. Matapos mabisto ang pagkakaiba ng kanyang pahayag sa tunay na liham ng kanyang asawa. Dahil dito, inatasan ng Senate Sergeant at Arms na ikulong si Discaya hanggang mawala ang kanyang paglabag o hanggang sa paglalabas ng utos para sa kanyang paglaya. Alam mo, dapat to si Carly Discaya, dapat to i-terminate na yung kanyang pag-testify doon sa Senado kasi puro inconsistency, no, yung nakikita natin sa kanyang mga salita. Una, ang sabi ng asawa niya nung unang mag-testify itong si Sara Discaya, sabi niya nagsimulang flood control project sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte 2016. At si Senator Bato pa lang tanong niya na pag upo niya, sabi niya 22. Tapos sabi niya, ito nga yung sa mag-asawa, tawag dito, ang sabi ng asawa niya, may meeting, sa kanya may heart condition. Ngayon, ito naman kanina, nasabaybayan ko naman, nasasabi niya na naman na lumaki raw na naman yung tara, no, ng mga politiko panahon ng 22. Balikan mo natin yun, no, yung sasabi ng asawa mo 2016. Doon tayo, kasi dapat maging tayo at binabagit pa niya yung panahon ni dating Pangulong Noynoy. Walang binanggit siya doon. Ang sabi nila, pumaimbulog ang Discaya Group noong 2016. So parang hindi pa yata sila involved sa flood control project nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Tama yun kasi merong lumalabas na viral photos ng properties ng Discaya nung 2016. Yung sa Google Map lumalabas doon na yung bahay ng opisina ngayon ng mga Discaya ay maliit na maliit na bahay tapos bakuran lang na hindi pa nga siya talaga concrete yung bakod. And then after to 2025
nung chinek mo sa Google Map yung kanyang bahay, building na. Napakalaking building at pati yung katabing bahay, katabing lupa na dating bakanting lupa ay isang malaking building na rin dahil nabili na ng So it doesn't add up, no, pati kung titignan mo yung mga lahat ng mga ebidensyang lumulutang, hindi magtatutugma na noong 2020, panahon ni Noynoy Aquino, meron na silang ganong kalaking proyekto kasi yung bahay nila mismo, no, sa Google Map, kahit lumalabas na noong 2016, hindi pa ganun kalaki. Meron pa isang mga susunod na araw, may panalabas na artista, no? Isang artista na lumahok din sa politika. Ang isa rin sa mga kadil o ng mga diskaya based on sa picture, no? Siguro within the week kalabas din po 'yon. Abangan nyo. Kaya lang may nag-aabogado kasi mabigat ang abogado ng mga diskaya, isang senador eh. Anyways, at para sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Biyernes, GSIS lifts cap on survivorship pensions, ensuring bigger benefits for widows and widowers. Tinanggal na ng GSIS ang limitasyon sa survivorship pensions kaya't makatatanggap na ng buong benepisyo ang mga byuda at byudo ng mga gobyernong manggagawa sa ilalim ng Republic Act 8291. Ayon kay GSIS OIC President at General Manager Juliet Bautista, ang mga surviving spouses ay makatatanggap ng 50% ng pensyon ng namatay na miyembro ng walang hangganan at automatic marirecompute ang mga dating apektado ng CAP. Tiniyak ng GSIS na mananatiling matatag ang pondo para sa 1.8 milyong aktibong miyembro at halos 450,000 pensioners. Dapat naman talaga kasi syempre yung mga pensionado na yan, bukod sa byuda, syempre pag pensionado ka, sabihin retired ka na, matanda ka na, no, wala ka nang pinagkukunan ng kabuhayan, no, ng income. Magandang balita to para sa mga surviving sa mga senior citizens. Syempre nga naman wala ka na ring capability na na maging productive dahil yung productive years mo na Google mo na nung ikaw nagtatrabaho pa at yun lang inaasahan mo yung pensyon sa GSIS. At para naman sa ating headline nitong nakaraang Sabado, Estrada Villanueva in the hot seat. Senate to crack open explosive evidence. Senado nakahanda sa posibleng pagyanig ng pinakamalaking corruption scandal matapos ibunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na bubuksan sa September 22 ang mga sealed boxes at hard drive na hinihinalang naglalaman ng ebidensya sa flood control project anomaly. Ang mga dokumento ay galing kay Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan Assistant Engineer, na kasalukuyang nakaditine sa Senado, na ngayon ay idinadawit sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Inaasahan na ang September 23 hearing ng Blue Ribbon Committee ang magbubunyag kung ang mga ebidensya ay tunay na dynamite na magiging sanhi ng pagyanig sa politikang Pilipino. At nangyari na nga kanina sa Blue Ribbon Committee, may mga idinawit na mga senador, hindi lang si Bryce pati si dating Bulacan DPWH Engineer Henry Alcantara, may mga binangga siyang pangalan at in-excuse siya pansamantala from 10 a.m. in-excuse siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Dinala siya sa tanggapan ng Department of Justice kung saan inassess yung kanilang mga testimonya. At pagbalik ni Secretary John Boying Remulla sa Senado nung nag-resume ang session ang hearing ng 2 p.m. ay sinabi nga ni Secretary Remulla na nagrekomenda ang NBI o National Bureau of Investigation na sampahan na ng kaso yung mga nabanggit na pangalan, yung mga senador, kabilang din dito si ako Bicol Party List Representative Saldico. Umuwi ka na, Saldi. Diba? Okay na yan. At para naman sa mga headline nitong nakaraang linggo, mass protest rallies held on September 21 against corruption over flood control anomalies.
Daang-daang libong Pilipino ang nagtipon sa People Power Monument sa EDSA noong linggo para sa Trillion Peso March. Isang malawakang protesta laban sa anomalya sa mga flood control projects na umabot sa bilyong-bilyong piso. Actually, trillion na nga yung ni-estimate nila. Ayon kay event spokesperson Kiko Aquino D, marami ang dumalo sa pagtitipon na hindi umanok nakauugnay sa anumang partidong politikal at hindi rin nananawagan sa pagpapatalsik ng politika. Samantala, nasa full alert naman ang PNP at nag-deploy ng mahigit na 9,000 pulis sa Metro Manila upang siguraduhin ang kaayusan ng mga pagtitipon, kasabay ng isang hiwalay na rally sa Luneta na tinatawag na Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon. Okay, sana itong kilos protesta na to. Siyempre, ano talaga yan, para mga corrupt na opisyal na to mayanig, no? Mayanig. Ang problema, may mga nang hijack dito kaya nagkagulo-gulo sa ibang mga At eto, isa po sa nahuli diyan sa Menjola, suspekto na nanggulo isang Gio Caballes, no? Galing po ito dati estudyante ng Quezon City Science High School at ngayon po ay nasa PUP, no? Ang pinagtataka ko lang po dito, ito ay kilos protesta. So ibig sabihin hindi po ito ito po ay critical sa gobyerno at isa siya sa suspect sa nanggulo, pero pinost po ito sa page ng Quezon City Science High School at nanghihingi pa ng donasyon para siguro pampiyansa. Ang hindi ko lang po maintindihan, saka para sa legal response team daw. Ang hindi ko lang po maintindihan, ang Quezon City Science High School ay isang government institution, isang government academic institution. Bakit siya magpo-post ng humihingi ng suporta para sa isang suspect sa panggugulo noon, paninira ng public properties noong linggo? At syempre kung ito po ay official page ng Quezon City Science High School, bakit po ang ibig po sabihin ay baka school administrator po, school personnel po ang nangihingi ng donasyon. Bawal po ito. Baka nakakalimutan niyo po na kayo ay ang Quezon City Science High School ay public school government academic institution. Speaking of yung hijack, actually nakakatawa ngayon nangyari lalo sa EDSA, kasi yung EDSA shrine sa EDSA People Power Monument, nandoon yung Trillion Peso March na yung non-political partisan. At pinanindigan naman nila na hindi sila nanawagan ng pagpapabagsak o pagpapababa sa PES o resign Marcos or pauwiin na yan. Sa kabilang side naman ng EDSA sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo, nandoon naman yung grupo ng mga pro Duterte, at ilang mga retired military generals. Sila naman, of course, nananawagan ng resignation at nananawagan din sila sa mga active AFP personnel na mag-withdraw na ng suporta sa kasalukuyang administrasyon. At ang ginawa nila, nagmarcha sila sa Trillion Peso March, pagtitipon. Kaya doon sila like si dating Governor Chavez Singson na pagdating niya doon sa Trillion Peso March rally, ang sigaw sa kanya ng mga tao hulihin na yan. Ganon din ang ginawa kay Filio Salvador na nagtangka rin na i-hijack, akala niya tatangkilikin siya ng mga tao, pero ang sigaw sa kanya magbigay ka muna ng sustento sa anak mo. At ganon din nangyari kay Guanzon, yung dating Comelec commissioner na binurin siya sa EDSA. At yung yung gulo actually grabe yung riot na nangyari sa Menjola hanggang madaling araw. Pati mga private mga hindi lang public properties ang sinira nila, pati yung Sogo, pati yung vault ng Sogo kinuha nila di ba? Tapos manghihingi kayo ngayon sa ng donasyon para diyan sa at gagamitin niyo pa yung official page ng Quezon City Science High School. Anarchism, yung anarchy, yung kung makikita mo yung mga videos na lumalabas na ngayon kasi meron tayong nakalap na mga informasyon na balak lang gayahin yung FQS na magkaroon ng tuloy-tuloy na nakaguluhan. Hindi po ginagawa ang revolusyon ng overnight.
Yun nga, doon sila kahina magbasa ng political atmosphere. Anyways, at para naman sa headline ngayong araw na ito, Na ano pa? Palace fires back. Kahapon. Kahapon. Hindi, no? nung Lunes. Palace fires back at Chavit free speech or a spark for sedition. Balburuto ang bagong bagyo sa politika matapos bumanat si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nanawagan ito ng revolusyon laban sa korupsyon at pagbitiwin ang Pangulo. Tugon ng Malacanang, hiniling ni Press Officer Claire Castro sa DILG, PNP at DOJ na imbestigahan ang pahayag ni Singson na posibleng masakop ng inciting to sedition, lalo na't inihikayat ito ang mga kabataan na lumahok sa mga protesta. Samantala, giniit ng dating Solicitor General Florin Hilbay na malinaw na free speech ang panawagan ni Singson at hindi maaaring ituring na sedition ang paglaban sa korupsyon. Hindi ko ito maintindihan si Hilbay. Diba? Bakit nung mga estudyante tayo, pag sinabi natin ganito, dapat ibagsak ang manawagan tayo ng boycott, manawagan ng may mga kasong inciting to sedition, nag-boycott ka pa lang Eto na nawagan na wag pumasok at di ba? Manawagan ng revolusyon laban sa tas hindi siya inciting to sedition. Ano ba naman to? Yung press con ni Chavit Singson nung Friday, nandun tayo nanawagan siya ng peaceful revolution quote unquote at hinikayat niya yung mga high school hanggang college students na mag-boycott sa kanilang mga eskwelahan, wag pumasok sa kanilang mga eskwelahan hangga't hindi napatalsik ang mga korap at nakaupo sa pamahalaan. Sabi niya hindi daw sila nananawagan ng violence, no? Pero yung nangyari kay sa Menjola, yung unang bugsod, dininay ng bayan muna na kanila yung grupo ng sa Menjola tsaka sa kasi nabato pa nga si Renato Reyes. Tapos bakit consistent yung mga rioters doon na lahat sila nakasuot ng itim at may mga maskara na ginagayang sa V, Vendetta na maskara. Pero merong sasabi si Yolme na may suspect na sila kung sino yung behind Oo, isang politiko raw at isang abogado. Oo. At para naman sa headline ngayong araw, Senate flood control probe. Lacson Marcoleta clash as hearing opens. Uminit agad ang pagdig ng Senado sa multi-billion peso flood control scandal kaninang umaga matapos magbanggaan sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senador Rodante Marcoleta sa issue ng impartiality ng Blue Ribbon Committee. Kinwestiyon ni Marcoleta ang panayam ni Lacson kay Picky Webb kung saan mas kredibleng itinuring nito si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kumpara kay Sara Diskaya na aniya ay naglalagay sa alanganin ng komite. Gayon din, iginiit ni Lacson na ito ay personal opinion lamang at hindi dapat questionin bago pansamantalang suspindihin ang hearing na naging simbolo ng malalim na hidwaan sa Senado kung paano haharapin ang korupsyon. Ito, ang kulit talaga nito ni Senator Marcoleta nung buong hearing Every time na magsasalita siya, isa lang ang punto niya. Huwag nating pilitin o huwag nating gawing kondisyon na magsoli ang mga diskaya ng pera para gawing state witness. Una-una, parang ina-assume na kailangan maging state witness yan. Pero pag naging state witness yan, kailangan yan huwag nyong gawing precondition ang pagsosoli ng pera. Pero sabi nga ni Secretary Remulla, out of good faith. Maaring wala yan sa batas, pero kailangan mo namang magpatunay magpakita ng good faith. Kasi gusto mong makipag-cooperate, di isoli mo rin yung bilyon-bilyong perang nawala. At maraming senador na sumang-ayon kay Secretary Remulla, katulad nila Senator Kiko Pangilinan, Senator Raffy Tulfo, at even si Senator Lacson, kasi ang panawagan ng mamayan, di ba, nung Sunday, ibalik ang pera ni Nakaw at ipipilit nito ni Senator Marcoleta na nawagan kayo ng itigil ng korupsyon, pero ayaw niyong ipasoli yung pera, di ba? Kinusinti mo yung korupsyon, di ba? Parang masyado naman kawawa ang taong bayan na nakawa na nga tayo tapos i-place pa under state protection witness. Sabihin po, protektahan natin yan, gagasto natin security niyan,
yan. Gagawa sa natin ang ano yan, ng safe house yan. Tsaka call po ng executive yung pag di ba? Ang- ng Korte. Oo. Tapos legislative, no? i-absuelto mo pa sa sa kaso, 'di ba? Yes, Ayun sa- sino mag-recommend yan? DOJ, sa korte, DOJ. sa korte. Tama, DOJ. So, call lang yan ng DOJ. the executive. Oo. And call ng legislative to the recommendation ng executive. Oo, at bukod sa absuelto mo siya, alam mo ba kung magkano ang estimate ni Senator Pancho Lacson, 207 billion pesos ang naging kabuuang kontrata ng Diskaya magmula 2016 hanggang 2025. Oo. In fact, kanina sa sa testimonya ni Curly Diskaya, sinasabi niya na napipilitan kaming magbigay kasi pag hindi kami nagbigay sa DPWH, baka ibaba nila kami. Particular sa Quezon City, nagbigay daw sila. Samantalang tumistigo naman yung taga DPWH Quezon City, sinasabi nito, lahat ng kontrata ng DPWH Quezon City hawak nila hawak ng Diskaya. Tapos sasabihin niya, binaban sila. At hindi niya rin napatunayan doon na nung Kaya nga ang daming inconsistency sa mga testimonya nito ni Carly Diskaya. So dapat ako personal dapat i-terminate na yung kanyang pag-testify. Pero si Senator Marcoleta, pinipilit niya na bakit si Bryce ang gusto mong maging tingin mo mas credible. Kaya nga ginigibahan ni Senator Marcoleta kaya si Bryce Hernandez sa Senado sa hearing Kasi pinipilit niya na talagang dahil si ang unang nagbigay ng affidavit ang mga Diskaya. Yun lang ang basis mo. Pero full consistent. Di ba? Yun lang ang basis mo. Silang unang nagbigay kaya sila yung dapat unahin i-prioritize na gawing state witness. Kahit na sila yung may pinakamalaking participation, 207 billion pesos participation nila dyan sa problema na yan. Okay. Anyways,